Hello mga idol, good morning po. Ngayong umaga naman po mga idol, magbibigay po tayo ng tips kung bakit nalulugi po yung mga sili farmer. Kagaya po natin minsan mga idol, ito po yung mga natuklasan natin. Number one po talaga mga idol is mababa yung presyo ng sili. Kapag nag-harvest po kayo, mababa po yung presyuhan dahil marami po yung supply, mababa po yung demand. Pangalawa po mga idol is walang kaalaman sa pag-aalaga ng sili. Nagtanim na lang po, hindi alam kung ano yung abonong ilalagay, hindi alam kung ano yung mga tawag niyan insecticide, pesticides. Yan, kumbaga poor management. Pangatlo po mga idol is napabayaan po mga idol ang sili. Inatake na po ng mga insekto, inatake na po ng mga peste, pero hindi alam kung ano mga pesticides ang i-apply. Pang-apat po mga idol is wala din pong kaalaman sa mga sakit ng sili. Meron na pong blight, meron na pong anthracnose, meron na pong mga leaf spot, meron na pong mga bacterial wilt or fusarium wilt, hindi pa po alam kung ano yung ilalagay na i-spray. So ngayong umaga mga idol, as prevention dito po sa siling pansigang, mag-spray po tayo about sa fungus dahil madalas po yung pag-ulan. Ito po yung ating i-apply kung saan broad spectrum fungicide na po itong, resist po siya mga idol. So specialized po ito pang-prevent ng anthracnose, pwede din po siyang curative sa anthracnose. The same time, pang-prevent at pang-cure ng leaf spot at saka ang blight. So dosage po nitong resist mga idol is 20 ml lamang sa isang 16 liters knapsack sprayer. Yan, ito yung ating ititempla. At saka siyempre para hindi po siya mapasok ng insekto, maglalagay din po tayo ng Agri-Tayo na fungicides. Insecticide po, sorry, insecticide po ito siya mga idol. Ito po is 20 ml. 15 ml po mga idol. Yan, 15 ml at napakabaho po nito mga idol. Yan. Pang-prevent po yan siya sa mga aphids, thrips, whiteflies na hindi po siya makapasok. At saka syempre, pampadami ng bunga mga idol ang foliar na ginamit po natin. Even sa last episode po natin ng sili natin, ito yung Primo Plant Booster na foliar. 150 ml po ang isang knapsack sprayer. Okay mga idol, so ito na po yung spray natin ng Agri-Tayo, resist fungicide at saka Primo Plant Booster. Ito yung mga isa sa mga bacterial wilt mga idol. Yan, so kailangan siyang ma-prevent. Yan kasi dati talaga dito. Yan ito mga idol So kapag hindi nyo po naagapan yan mga idol, yan, marami pong sili ang mamamatay. Kagaya yan. Yan So the best po, last time po nag-spray po tayo ng Agri-Blue para po doon sa mga merong bacterial wilt mga idol o fusarium wilt. Yan. Ito kasi mga idol, ito another fusarium siguro dyan. Dahil pamahal na ng pamahal yung presyohan ng sili, mas magandang prevention na lang mga idol. Hindi makapasok yung mga peste dito. Dahil before, yung mga tanim po kasi ni Paring Jomar na sili is doon sa medyo mataas. So yung mga thrips, yung mga spider mites, possible po lumipat dito. Kaya mas maganda yung meron tayong pang prevention. Doon na, tinamaan lahat. Tinamaan na ng lahat. Ito yung wilt dito, matagal na yan. Sa Ampalaya pa yan dati. Pero yan, papalitan natin yan na yung bakante. Yan. So magkano na yung presyo ng sili, Mar?
Pagka rinig ko nakaraan 150 na sa puno. Yan, 50. Oh, ito oh. Tinamaan din siya ng ano, Lalo na bacterial or fusarium wilt. Yan. Usually, sa observation ko po mga idol, yung fusarium at saka bacterial wilt is nag-o-occur lamang kapag nag-start na pong magbulaklak or magkaroon ng bunga yung inyong mga sili. Kapag bata pa, wala pang cases na kami na nakikita. Usually may bunga talaga. Yan. Ganito po kalinis yung area after sprayhan po ng tick burn mga idol. Oh. Yan. Patay na po yung mga damo pero yung sili is walang effect po mga idol or maganda po yung sili. Yan ito. Parang tinamaan din siya ng wilting. Oh. Parang namatay siya dito. Kasi previous may ampalaya po dito na nag-wilting. So even taniman po ngayon, magkakaroon pa rin ng wilting yung sili. Yan oh. unlike ka dun sa taas na tinaniman natin, no, wala ako nakitang wilting. Walang wilting no ito. Oh. Ito mga sili to oh. Ito mga sili oh. Wala Yan, yung wilting ito. doon kasi wala yung case ng wilting dati. Dito kasi may mga ampalaya dito. Ayan. Ang daming namatay na stroke. Kasi nung nag-ampalaya tayo dito, maraming ampalaya na nag-bacterial wilt dito. Saka fusarium kaya kala ko kasi matagal na yun, wala na. Andyan pa pala ano. Diyan pa pala sila. So, Ayan. next time. Kasi Ang- ang natin dito, mag-drenching tayo bago tayo kasi magta-transfer tayo ulit dyan sa mga bakante kasi sayang yung space. Oo. Taniman natin ulit. Pero bago natin yung taniman, Mag-drenching na lang ng fungicide. drenching tayo ng fungicide. Ayan. Kasi dito na dapat yan sila ngayon. Kasi pag mag-occur po yung fusarium wilt at saka bacterial wilt, biglaan na po yan sa mga idol. Usually, patay agad diretso. Pag ganito, dapat yung itsura ngayon ng sili. Oo. Gugulat ka na lang pag may bacterial wilt. Mamatay. Bigla lang yan mamatay. Pag ikot mo ngayon, buhay pa yan. Oo. Pasan. Bigla lang na Namatay. Umaga okay, pagka tanghali, parang na-dehydrate yung dahon. Kasi doon tayo nakaraan nagtanim ng sili. Wala tayong case nakita ng bacterial wilt doon. Sayang lang kasi Yes. yan inabot yung magandang presyo. Pero ito maganda na. Usually po kasi mga idol, pumapasok po yung fungo sa tanim kapag merong mga infestation na mga peste like thrips, aphids, spider mites. Yan, kasi meron na siyang sugat yung sili, mabilis na lang po makapasok yung fungus. Kaya ang in-spray po natin, doble na, merong insecticide, the same time fungicide. Yan. Ganyan na yung tura. So, sa mga nag-practice po ng organic farming sa sili, please comment po mga idol kung okay naman kasi hindi pa namin matry talaga yung pure organic sa sili. Kasi even nga conventional, kapag napabayaan mo, medyo mahirap pa rin po siyang puksain mga idol kapag nakapasok na po yung peste. Kaya ang pinakamaganda talaga, at saka hindi magastos is yung prevention na lang muna, like itong spraying natin, even hindi pa siya nakapasok, mag-spray na po tayo kasi mahirap na kung pumasok kasi mabilis na lang sila mag-multiply. Tapos pag nag-multiply, hawa na ng mga sakit sa mga sili. Mabilis na lang. So mas mura pa rin ang prevention than curative treatment. Yan, harvest to after a week. Ito po yung merong top pruning na technique. Ito. Yung kung saan ito, pinuputol mga idolo ito. Tapos mag-iwan ka ng 4. Mag-iwan ng 4, 5 or 6 na sanga, yun na yung papatuloyin mo. Kaya mas maraming sanga, maraming ma-produce like ito. Tingnan nyo po mga idolo. Patay muna natin. Ito, pinutol ni Paring Jomar dito sa gitna. So 1, 2, 3, 4, 5 na sanga. Ito na yung nagpo-produce dito. Yan, ganon din ito, may mga putol Ngayon, hindi mo Ito yung gano'ng top pruning. ma-appreciate yan kasi hindi pa tayo nakapag-harvest. Wala pa gano'ng makitang bunga pero next week to, ito malalaki na to lahat.
Oh, mas marami. Ito kasi mga unang fruiting niya. So, mas maganda pa rin mga idol ang top pruning. Kung gusto mo lang, medyo delay lang po siya ng Delay 1 to siya 2 ng- weeks Oh, ang harvest. kasi dapat nakapag-harvest na tayo last 2 weeks pa eh. Oo, pero at least madami ka namang mapoproduce. Kasi nag-top pruning tayo, delay tayo ng almost Mm. 2 or 3 weeks. The more sa nga ang meron sa sili, the more meron siyang bunga. Ganito, laki. Sayang yung plastic molds, piki. Piki ang nabili. Kaya mag-ingat pag-dili online. Kasi nung una natin ginamit na plastic molds doon, binili natin online. Hindi naman yun pipi. Kaso nawala na yung sealer, nagbili tayo sa ibang sealer. Ayan yung resulta. Yun, napiki. Kaya recommend ko, mas maigi pa rin bumili kayo sa AgriSupply. Pero marami din pipi sa AgriSupply minsan Oo, hindi mo lang talaga malalaman. Kasi parang matibay din siya tingnan, pero nung na ikabit naglatag ka na after a month, punit-punit na. na. Pero ano yung ma-recommend mo na brand na maganda talaga? Mac Plus. Tested and proven na yun. Yun yung gamit natin sa Pukwan. Oo, Mac Plus. Ano ngayon yung ano naman Mac Plus? Condri. Macondri. Pero ayun, yung medyo mahal yun kasi wala ganong supply. Oo. Pero yun yung gamit natin nung Tested na yun. Inabot tayo ng halos 2 years pero hindi pa napunit. Hindi siya napunit. Yan, 1 week pa lang mga idol ha. After ng tick burn, patay na yung mga paragis. Oh. Yan o, puro, Yellow na siya. dito puro paragis yan lahat dito. Yan o, puro paragis. Patay na. Wala nang may natira. Okay mga idol, maraming salamat po mga idol sa panunod. Sana po marami po kayong natutunan na yung resist fungicide, available po yan sa mga AgriSupply mga idol. Meron din po sa Shopee, ilagay ko po yung link. Ganon din po yung Agritayon at saka Primo Plant Booster na ginamit natin. Yan, best time to spray is early in the morning before 8 AM. Mas maganda mga idol dahil open pa yung stomata ng tanim. Yan, or even mga 8 or 9 basta walang masyadong init pa mga idol. Pwede po yun siya. Kasi dalawa na garo dalawang. Yan. Maraming salamat. Happy farming. Bye-bye.